Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin kung bakit naman po tayo nakakapagpatuloy. Marami po tayo na dinadaanan sa buhay natin. Yung iba, may mga suliranin na may karamdaman, nasa ospital. Yung iba naman po ay may mga pangangailangan sa buhay, may mga sakit, pero napakabiyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So, sa umaga po ito ay handa po natin ang ating mga sarili sa ating paikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At nais ko po na hilingin sa inyo na bigyan po natin ng atensyon ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, this is my way of introduction na patanong po. Ano ang mga nagiging struggles mo sa buhay na hindi mo mapagtagumpayan? Is there any struggle sa buhay po ninyo o natin na hindi natin napagtatagumpayan? Pakisagot nyo po sa sarili ninyo. Ano yung mga struggle po na yan na hirap tayong mapagtagumpayan? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay may kasagutan sa mga suliranin mo sa kasalanan. Sapagkat nang niligtas ka niya mula sa kasalanan, nangako siya na ikaw ay hindi alipin ng kasalanan, kundi alipin ng kabanalan ng katwiran. Amen? So now, hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo po ay alipin na ng katwiran. Sa umagang ito, nais ko po na mag-concentrate tayo for the coming Lord's Day preaching patungkol po sa the holiness of God. At ang ating pong passage sa umagang ito ay nasa Romans chapter 6 verse 14. At yan po ang sinasabi. Sabayan niyo po ako. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ulitin ko po, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ang ating paksa sa umagang ito, kabanalan ay nasa iyo. Amen? So yan yung ating pong paksa. Ang kabanalan ay nasa iyo. From this passage, itinuturo nito sa iyo na sin shall not be your master. So yung Romans chapter 6, verse 14 ay nagsasabi po sa atin ngayon na sin shall not be your master. Ano ba ibig sabihin nito? Ang kasalanan ay hindi na mo Panginoon. Yung kasalanan ay hindi na maaaring maging Panginoon mo. Bakit po? Kasi nung tayo po ay hindi pa mga anak ng ating Panginoong Diyos o hindi pa mananampalataya, we are bondage of sin. Amen? Tayo po ay natatanikalaan. Tayo po ay nagagapos ng kasalanan. Now, sin shall not be your master. The question is why? Because of Romans chapter 6 verse 1 to 13. Now, samahan niyo po ako sa pagbasa. So, hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan, hindi na kasalanan ang ating Panginoon, dahil po sa biyaya na natanggap natin kay Kristo. Ano yung sabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 13? Now listen carefully. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? So para ba sumagana ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, magpapatuloy pa rin po ba tayo sa pagkakasala? Ang sabi po ng Biblia, hindi. Bakit? Tayo patuloy na sa kasalanan. Kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay.
Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Dapat pat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang inyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yan po yung sagot, why we are not na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung bakit ang kasalanan ay hindi na natin master. Kung bakit ang kasalanan ay hindi na natin Panginoon. Dahil to sa verses 1 to 13. So kung tayong lahat ay nabautismuhan sa tubig na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw na ngayon na tayo ay hindi na dapat nananatili sa kasalanan. Now, ano ang katotohanan dyan? Holiness is very much scriptural idea. At ito ay binanggit ng 600 na beses sa Biblia. At yung isang aklat ng Old Testament ay inilaan lahat sa paksa ng holiness. Ang aklat ng Leviticus na ang tema ay nasa verse 44 ng chapter 11. Ano yung sinasabi doon? Ang sabi doon, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Sabi ho na ang bagong Tagalog, and I quote, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili, at kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Now, why God urges us to be holy? Because He is holy, God. Amen po ba? God is holy God. That's why, yung lahat ng anak niya ay dapat mamuhay ng may kabanalan. Now, kapag nilini-lini natin dyan, sabi, padalihin ninyo ng malinis ang inyong sarili. So, of course, alam natin, dito sa Book of Leviticus, ang tema dyan, yung idolatry at saka adulterous ng mga Israelita na sinasabi ngayon ng Panginoong Diyos na linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat ako si Yahweh ay inyong Diyos na banal. So this is not a suggestion, but rather it is the command or imperative. Malino po na sinasabi yan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng holiness? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kabanalan? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng holiness? Meron po akong 3 na definition na nilagay dyan. Number 1, to be holy is to be morally blameless. Ano ibig sabihin nito? Walang dungis. Kapag sinabing kabanalan, doon sa original na lingwahe, kapag sinabing banal, ikaw ay walang dungis. Saan? Sa moral mo, sa pagkatao mo. Alam naman po natin, when we say immoral, this is against the Word of God. Dapat po ito sa salita ng Diyos. Kaya halimbawa, nagnakaw, immoral po yun, di ba? Halimbawa, pumatay, immoral po yun. Halimbawa, nagsinungaling, immoral po yun. So, ibig sabihin, to be holy is to be morally blameless. Inilalayo natin ang sarili natin sa mga dungis na pwedeng maging dumi ng ating sarili sa harapan ng Panginoong Diyos. Number 2, holiness is to be separated from sin and therefore consecrated to God. Ano ba yan? Ang ibig sabihin po,
Ang kabanalan ay paghiwalay mula sa kasalanan. At kung gayon, inihiwalay ka para sa Diyos. So, ibig sabihin, kung na ang buhay natin, eto tayo, nung wala pa tayo sa Panginoong Diyos, ang ginawa ng Panginoong Diyos, inalis tayo ron. At nilagay niya tayo dito sa pamilya niya, at sa pamilya niya dito, dito tayo namumuhay. That's why the word consecrated, inihiwalay. Amen po ba? So the definition of holiness, mula sa pagiging makasalanan natin, tinanggal tayo doon. At nilagay tayo ng Panginoong Diyos. Inihiwalay niya tayo. Para nang sa ganon, yung buhay natin ay mamuhay ng may kabanalan at ang Diyos ay nagluwalhati sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Number 3, the word holiness signifies separation to God and the conduct befitting those so separated. Kung tayo totoong niligtas ng Diyos, are we fitted? Saan? Sa kabanalan hinahanap ng Diyos sa atin dahil hiniwalay niya tayo? Number 3, sinasabi, signifies, pinakinggan nito, na hiniwalay tayo para sa Diyos. At ang ating pag-uugali at ang buhay ay nagiging angkop doon sa paghiwalay ng Diyos sa atin. So kung titignan natin, hindi ho madaling gawin yan. Amen po ba? Amen. Mahirap pong gawin ito by our own strength and knowledge. Mahirap pong gawin yan. Why? Because there are 3 enemies ng ating mga buhay. Ano to? Ang Diablo at saka si Satanas. Ang takbo ng sanlibutan. Plus yung natitira pang kahinaan ng laman natin. Kaya nga minsan, kahit na po born again na tayo, yung character natin dati lumalabas pa rin ngayon. Tama po ba? Because of our flesh. Because of our weakness. That's why this is not easy to do sa ating mga buhay. Because holiness means lalayo tayo sa kasalanan. Ihiwalay natin ang ating sarili para sa Panginoong Diyos. So, yan yung tatlo. Okay, ang kabanalan ay utos ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya at iglesia. So, hindi po ito suggestion na sinasabi sa atin na pwede ba mamuhay ka ng may kabanalan? Hindi ho ganun ang approach ng Panginoong Diyos dyan. Ang approach ng Panginoong Diyos dyan, imperative. Command. Gusto mo man sundin o hindi, wala kang magagawa. Command ng Lord yan. That's why, nilagay ko dyan, ang kabanalan ay utos ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya at iglesia. Halimbawa, sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 3 to 7. Please, be with me as I read. 1 Thessalonica chapter 4, verse 3. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Hindi ko po talaga nilagay dyan yung verses na ito para mabasa niyo po. Makasunod po kayo sa akin. 1 Thessalonica chapter 4, verse 3 to 7. Now, listen carefully. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Nakita niyo po yon? So sabing ganon, doon pala sa entrada ng verse 4, sabi ni Apostle Paul, dapat, sabi rito sa verse 3, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. So ano yung sabi ng Lord? Ibig ng Diyos na kayo ay magpakabanal at lumayo sa kasalanan. Ang dami pa niyang inulit. Ang sabi rito sa verse 4, dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. Ang inungkot ni Paul dito ay pag-aasawa. Why? Because sometimes, polygamy, adultery, fornication is the problem nung panahon na sinusulat ito ni Apostle Paul. So, ibig sabihin pala, yung problema po sa premarital at saka extramarital problem, ay problema na po ito noong pa. Kaya, makikita nyo, ginawa niyang example, yung pag-aasawa. Nung sinabi niya sa verse 3, ang sabi niya ay ito, ibig ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Tapos sinabi niya, dapat maging banal ang hangarin ng bawat isa sa sino man na nais pumasok sa pag-asawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa gayon, sa Diyos. So kung titingnan natin, tumad ng Panginoon. So kung titingnan natin,
yung binigay niyang isang specific na sitwasyon, kung mag-aasawa ka, dapat yung layunin mo, matuwid, yung layunin mo marangal. Otherwise, kung ang hinahanap mo lang ay laman, this is immoral. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. That's why Paul used the term holiness in contrast to a life of immorality and impurity. So ginagamit ni Paul yung chapter 4 verse 3 to 7, yung salitang holiness, kabaliktaran nito ng buhay na immoral. Ang immoral po ay kabaliktaran ng kabanalan. Ibig sabihin, kapag immoral ka, hindi ka na nahihiyang gumawa ng kasalanan, nilalantad mo na. Para bang yung kasalanan na dapat mong ikahiya ay hindi mo na kinahiya. That is immoral. Tapos yung impurity, karumihan, walang kalinisan na makita. Alam niyo po, when it comes to our standard, sa pamumuhay natin, sana maintindihan natin, lahat tayo subject dito. This is not our experience. Rather, it is come from the authority of God's Word. Amen po ba? So sinasabi ni Paul dyan na yung holiness, kabaliktaran niya ng immorality at saka ng impurity. Sa 1 Peter chapter 14, verse 16, ano dyan ang sabi? Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, ako'y banal, kaya dapat kayong magpakabanal. Alam niyo mga kapatid, the word holiness ay hindi po masyadong tinatanggap ng maraming Kristiyano. Tama po ba? Napakahirap pong ituro nito, lalo na ako, pastor nyo. Magtuturo ako ng holiness, samantalang sarili ko, tingin ko minsan, may mga lapses ako sa buhay ko. But we need to study. Nasama-sama ito upang matutunan natin. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat tayo magpakabanal anuman ang ating ginagawa. Sabi ng verse 15. Ano ibig sabihin doon? Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, ano yung kasunod? Dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong mga ginagawa. So whatever we do, we should be holy sa buhay po natin. Yan yung gusto ipakita dyan ng salita ng Diyos. Si Peter used it in contrast to living according to the evil desire we had when we live outside of Christ. Ano ba yung buhay natin dati? Simple lang naman eh. Ang buhay natin dati, nandun tayo sa pamumuhay ng may kasamaan, na pagnanasa, at meron tayong buhay noon na hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa mga hindi pa mananampalataya, there is no conviction sa buhay nila kapag nakagawa sila ng mali. Tama po ba? Tayo, alam natin na kapag nakagawa tayo ng mali, alam natin agad, may conviction tayo, natatakot tayo, sinasabi natin sa sarili natin, nako, na-open ko yung Panginoon, nako, nakita ko ng Lord, di po ba? Pero, when we are outside, sa ating Panginoong Jesucristo, sometimes we have no conviction sa ganyang mga bagay. But because God who called us is holy, God demands us to live with holiness. And I tell you the truth, it is not easy sa buhay po natin. Especially, you are always engaged sa mga tao na hindi mananampalataya. Amen po ba? Napakahirap pong mamuhay ng may kabanalan. Tama po ba? Kung ang iyong mga kasama sa trabaho ay hindi mananampalataya, mahirap pong mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kung yung kapitbahay mo na hindi mga mananampalataya, mahirap pong gawin yan. But because of the grace of God, kaya po natin yan. Because the Holy Spirit dwell in our bodies and the Holy Spirit help us na gawin natin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Kapatid, God demand us sanctification. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi kong sanctification, may degree po yung ating pamumuhay sa lupa. Yung kabanalan na meron ka ngayon, hindi mo mahahanap sa isang kabagong Kristiyano. Because sanctification means na ang Panginoon ay patuloy na tayong binabago, nililinis, at inaalis ang lahat ng kasalanan na meron tayo batay po sa paggawa ng Banal na Espiritu at willingness ng bawat isa sa atin. Once again, because God who called us is holy, we should be holy sa lahat ng ating ginagawa. Number 3, sa Pahayag chapter 22 verse 11, meron pong sinabi dyan ang salita ng Panginoong Diyos. Pahayag chapter 22 verse 11. Now listen carefully. Ang sabi rito ay ito, ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi sa kanyang pagpapakarumi.
Ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa pagkakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. So, just imagine, pinapakita rito ni Apostle John na ang tao, doon sa verse 11 na masama, kapag walang relationship sa Panginoong Diyos, ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi na walang relasyon sa Diyos ay magpapatuloy sa pagpapakarumi. Pero yung isang taong may relasyon sa Diyos na mabuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti. At ang banal na may relasyon sa Diyos ay magpapatuloy na mamuhay sa pagpapakabanal. Just imagine, yun yung sinasabi, merong starting point. Ang starting point ng banal ay mauuwi sa pagpapakabanal. Amen? Ang starting point ng mabuti ay nauuwi sa pagpapakabuti. Ang isang tao na masama ay progreso sa pagpapakasama. Nauna yung punto natin. So, ano yung sabihin ni John? John contrasted one who is holy with those who do wrong are vile. So, yun ang sabi niya. Pinagsasalungat ni Apostol John na yung isang banal, tapos yung isang gumagawa, at yung isang vile, parang walang saysay yung kanyang ginagawa, pinagkukontra-kontra niya. Pero ang tanong ko ngayon sa atin dito, are you Christian? Yes! If you are Christian, ano ang expectation ni Lord sa atin ngayon? Magpakabanal. Amen? Sabihin nga po natin, magpakabanal. So, if we examine ourselves ngayon, sa buhay po natin, isipin lang natin ngayon, ano kaya yung kailangan ko na maalis sa buhay ko? Ano kaya yung nagpaparumi sa akin? Ano kaya yung pag tinitingnan ako ng Lord sa buhay ko ay hindi siya natutuwa kasi mali yung ginagawa ko? So we should examine ourselves, mga kapatid. Because God demand us to live with holiness. Alam niyo po, ang isang pinakamabigat na sinabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 13, without holiness, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Amen? Why? Dahil nabablock tayo ng mata natin na makita ang ating Panginoong Diyos because of sin. Kaya nga ho, minsan, bakit tayo umattend sa church? Kasi nga po, nahadlangan ka na dapat ang nakikita mo sa buhay mo ay ang Diyos. Amen? Bakit di ka nagbabasa ng Word of God? Kasi dapat ang makita mo, ang Panginoon, ang nakikita mo, yung mga nakapaligid sa iyo. Amen? Dapat nagpapatuloy ka ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi ka makapagpatuloy kasi ang nakikita mo, yung nandito sa harapan mo. Amen? So sin is the hindrance para po sa ating kabanalan. Amen? That's why, yung ating kaninang tatlong kahulugan ng holiness, consecration. Hihiwalay po talaga natin ang ating sarili sa kasalanan. Amen? Yung kanta po ni Imelda Papin, O tukso, layuan mo ako. Di ba? Kay rami na pusong relasyon winasa. Hindi mo lalayo ang kasalanan. Amen? Sabi mo ng 1 Peter chapter 5, verse 8, magbantay kayo sapagkat ang diablo na inyong kaaway ay parang liyong umaatuhan at humahanap ng masin sila, labanan nyo siya. Kapatid, we are surrounded by temptation. Amen? Kahit nandito tayo ngayon sa church, may temptation dito. Amen po ba? Amen po ba? Nasa bahay nyo ka, may temptation. Nasa trabaho, nasa school, wherever you place, there are so many temptation. Amen? Eh, tumingin ka nga lang ng ganyan may tukso ka na. Pag-isip ka nga lang, may tukso ka na. Yung nakita mo nga lang sa Facebook, isipin mo yan. Sigurado may tukso na naman Tama po ba? There are so many temptation na nakapaligid sa atin, mga kapatid. That's why, ang pinakasikreto kung bakit tayo nagtatagumpay dahil kay Kristo na nagtubos at naglinis sa ating kasalanan at nilagay niya tayo ngayon at hiniwalay sa buhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. What is my point? Number 1, ang mamuhay ng may kabanalan ay isang pamumuhay na naaayon sa aral ng Panginoong Diyos. Sa kanyang salita, nasalungat naman sa sinful ways of the world. When
teach you or taught you the holiness, the enemy is like a rolling lion. Amen? Habang nagtuturo ako ngayon ng kabanalan, maaaring paglabas natin dito, tetesin agad tayo ng kaaway. Amen? Amen po ba? Maaaring ako nagtuturo ako ngayon dito, ay pwedeng may temptation na sa mind mo ngayon. Amen? Why? Because holiness is contrast to the worldly pleasure na mayroon sa mundo. Pag tinanong natin yung tao, ano yung masarap? Yung kabanalan o kasalanan? Ano yung sasagot nila? Tayo sasabihin natin, kabanalan. Pero sila ano sasabihin nila? Sabi, masarap yung bisyo. Tama po ba? Bisyo ng droga, bisyo ng inom, bisyo ng sugal, bisyo ng ganito, bisyo ng ganon. Ganon ang takbo ng mundo. That's why sinasabi ko sa number 1, ang mamuhay ng may kabanalan ay isang pamumuhay na naayon sa aral ng Panginoong Diyos. Sa kanyang salita, nasalungat naman sa simple ways of the world. Holiness is contrast sa ino-offer ng takbo ng sanlibutan. Amen? So number 2, holiness is to live a life character. Ibig sabihin pala, ang kabanalan pala ay ugali ng bawat isang mananampalataya. Amen po ba? Ulitin ko. Ang kabanalan ay isang buhay, ay isang pamumuhay sa buhay na katangian ng bawat isa sa atin. Why? Because in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, and I quote, ang sabi dyan, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Saan yung pinaiiwan, mga kapatid? Nung bago ka na born again, ano yung pamumuhay mo? Pag yun ang sagutin, tayo na pinakakalam mo. Nung hindi pa tayo na-born again, anong klaseng buhay meron tayo? So sabi ni Paul, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Meron pa siyang pinuhubad. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. So saan ang gagaling? Yung natin kasalanan, sa pagnanasa. So ibig sabihin pala, ang isang tao, laging nakadamit yung desire ng kanyang puso. Amen? Nakadamit palagi. So ano yung gagawin? Hubarin daw. Pag hinubad ko yung barungkong ito, may makikita na po kayong puti sa loob ko. Tama po ba? Amen. So that is the logic. Ang sabi niya, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Papansin niyo po, redundant, dating pagkatao. Amen? So ano ang pinapaalis? Ano ang pinaiiwan? Ano ang pinauhubad? Yung dating pagkatao. Christian na po yung sinulatan dyan ni Paul. Ibig sabihin, may problema yung mananampalataya. Ibig sabihin, yung buhay nila, hindi pa nila iniiwan. Yung old life nila. Yung buhay nila, hindi pa nila hinuhubad yung lumang pagkatao nila. Kaya niya sinabi niyan. At sabi sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Amen? At dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. So dapat pala, ang nakikita sa buhay natin ngayon, yung image of God. Amen po ba? Ano yung image na yun? Kaalaman, ano pa? Katwiran at kabanalan. KKK po yun. Kabanalan, katwiran at kaalaman. So yun ang daw dapat sinusuot natin. Sino rito ang magsusuot ng maruming damit? Wala. Tama po ba? So ano yung susuot mo gusto mong suot? Laging malinis. Why? Kasi pag patuti ka, maaamoy ka, mabantot. Pag patuti ka, lalayuan ka ng tao. Tama po ba? Pero kung ikaw ay fresh, di ba? Ayos yung suot mo, mabango ka, para bang gusto ng tao, katabi ka. So ano yung sabihin nito? If we are Christian, pero namumuhay tayo sa kasalanan, may mga tao na magpo-question sa buhay spiritual natin. Amen? Pero kung namumuhay tayo sa Panginoong Diyos, ang mga tao ay na-attract sa atin at sasabihin, ang laki ng pagbabago ng tao nito. So ang sabi ngayon, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So saan tayo mamumuhay? Sa katotohanan. At kapag ang katotohanan ay nasa atin,
quickly, if holiness then is so basic to the Christian life, why do we not experience it more in daily living? Yan yung nilagay ko. Kung ang kabanalan, magkagayon, ay isang pangunahin sa Kristiyanong pamumuhay, bakit hindi natin maranasan ng higit pa sa buhay natin ang mamuhay ng may kabanalan? Meron bang sense yung question? Makes sense. Why? Bakit marami na mananampalataya na patuloy na natatalo sa kanilang mga struggle sa kasalanan? Why? Mag-isip po kayo. Kahapon, nung Biyernes, nung Huwebes, nung Miyerkules, nung Martes, nung Lunes, ano yung struggle natin na natalo tayo because of our flesh? That is my question. Usually, ginawa ko po itong question na ito kahapon lang ng hapon. Bakit marami na mananampalataya na patuloy na natatalo sa kanilang mga struggle sa kasalanan? And my question again, bakit may mga church na nagiging kawangis na sa libutan kaysa maging kawangis ni Kristo? These three questions is important to answer. Why? Because it is referring to our personal life and dealing with Christ. At the same time, as a church, kailangan nating maintindihan na ang sino man na mamumuhay sa atin, na kahit sino man sa atin dito, pero bahagi tayo ng church, mapupulaan at mapupulaan si Kristo. Amen po ba? Now, listen. Mayroon tatlong kasagutan dito, quickly. Number one, our attitude towards sin is more self-centered than God-centered. Ano ang punto ko dito? Kasi yung pag-uugali natin tungo sa kasalanan, ay nakasentro lagi sa sarili natin sa halip na ito ay nakasentro sa Diyos. Ano yung nilagay kong bulit na yan? Yung nilalagyan natin ng katwiran ang kasalanan. Kung bakit natin ginagawa at nagawa iyon. Sa halip na aminin natin na na-open natin si God. We always justify our sin. When we commit sin, marami tayong mga katwiran. Katulad ng nangyari kay Eva. Sabi niya, Eva, ba't ginawa mo ito? Binigay mo ito sa akin ng ahas. Adam, bakit ka kumain naman? Binigay mo ito sa akin ng asawa ko. Nagsusihan. Di po ba? Sometimes, while we are defeated by sin, we always justify. Amen po ba? Nilalagyan natin ng katwiran. Sa halip na sabihin natin, Lord, na-open po kita. Sa halip na aminin natin, sa kapatid natin, brad, sister, o sa anak natin, na nagkamali tayo, we always justify. Kaya ang nangyayari, tayo nakatuon sa sarili natin sa halip ng God-centered yung ating pagtingin sa kasalanan. Amen? Kapag nagsimula po, kapatid, ang pagtingin mo sa kasalanan sa sarili mo, mga kapatid, hindi ka magtatagumpay. Pero pag tinignan mo na ang kasalanan ay nagmumula sa Diyos, wala ka nang magagawa kundi umiyak at lumuhod sa Panginoong Diyos. Amen? Why? Kasi kung sa sarili natin tayo titingin, lagi natin itong lalagyan ng katwiran. Tama po ba? Kasi siya hindi naman ako inauna, siya yung nauna. Lalagyan natin lahat ng katwiran, pero pag titingnan natin sa Lord yan, alam natin, Lord, ikaw po yung na-open ko. Nagkamali po ako. That's why, every day, we should examine ourselves. Why? Because in the Lord's Prayer, sinasabi, Lord, patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen? Now, pangalawang bullet, we never see sin arrive until we see it against God. Hindi po natin makikita ang kasalanan agad-agad, maliban na makita natin na ang kasalanan ito ay laban sa Panginoon Diyos. Amen? Number 3 na bullet, God wants us to walk in obedience to His words and His Spirit because obedience results victory. Ano ibig sabihin niya? Ang Diyos, nais niya sa ating lahat na lumakad tayo na may pagsunod sa Kanyang mga salita at sa Espiritu sapagkat ang pagsunod ay resulta ng pagtatagumpay. Nakita niyo yun? Kung tayo po ay sumusunod because obedience result victory. When we obey the Word of God, victory comes. Amen po ba? Kapag sumunod tayo sa salita ng Panginoong Diyos, ano mangyayari sa atin? Magtatagumpay. Parang po itong isang anak na lagi na lang pinagsasabihan ng kanyang magulang, pero hindi niya sinusunod. Ano yung naging resulta? Kapahamakan
lamang sa Kanya. If we want to be victorious and success sa buhay natin against sin, we should be obedience to the Word of God and to the Holy Spirit. Amen po ba? Now, number 2, we have misunderstood living by faith sa Galatians 2:20. Ano ibig sabihin? To mean that no effort at holiness is required in our part. This is wrong. Alam niyo mga kapatid, nang tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos, we saved because of Christ na ating pinanampalatayanan. Pero after po natin maligtas, mga kapatid, dapat makita sa buhay natin ang good works. Pero gusto ko ipakita dyan. So, ibig sabihin, holiness is not passive. Yung bang, magiging padala ko pero ayaw mo namang umiwas sa kasalanan. Tama? Magiging padala ko pero ayaw mo namang magbasa ng Bible, mag-pray. Magiging padala ko na mamumuhay, magtatagumpay. Ayaw mo namang mag-church. Para bang sinasabi mo, na nakita mo na mayroong kasalanan doon, tapos pumunta ka pa ron, ano mangyayari sa'yo? Magdidipid ka. Dahil alam mo kasalanan na yun, huwag ka nang pumunta. Tama po ba? And that is your effort. Amen po ba? Amen! So, ewan ko, na-experience nyo po yan na sometimes may parang mga mangyayari sa'yo na parang masarap sa laman mo. Parang masasarapan ka. Pero pinapakita na ng Lord sa'yo na pag pumunta ka ron, pag ginawa mo yan, lungkot lang ang kasunod niya. Naramdaman niyo ba ganyan? Naramdaman niyo po ba ganyan? Kasi ang gusto ng Panginoong Diyos, we should be active when it comes to our holiness. Ibig sabihin, meron tayong ginagawa. Hindi po natin mapagtatagumpayan ang kasalanan if we are not discipline ourselves. Amen po ba? Ano yung discipline na yun? To battle against the temptation and sin na nasa harapan po natin. So ano ibig sabihin dito? Why? Faith in Christ is the root of all holiness. Faith without works is ano? Dead. So ibig sabihin, hindi pwedeng sasabihin mo, may pananampalataya ako, at sasabihin mo, alam mo may temptation na pupunta ka pa ron, eh mahuhulog ka. Tama po ba? So, you get my point? Hello? Nakuha niyo yung puntos ka? Kung alam mo na mahuhulog ka sa kasalanan, huwag ka na pumunta. Amen po ba? So, sabi ng mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 12 to 13, kaya nga, mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpus pa ngayon, ako'y wala. Ay lubusin ninyo ang gawa ng inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. So, mga kapatid, parang sinasabi ni Paul, alam mo kasalanan niya, matakot ka na. Amen? Alam mo kasalanan niya, manginig ka na huwag pumunta. Minsan ang hirap yan eh. Tama po ba? Sa mga tao lang na may mga Christian po kasi, minsan di maiwasan yung pag-inom. Tama po ba? So, ang nangyayari, parang siyempre, nagtatalo yung ano dyan eh, spirit at saka flesh eh. Kung parang nakikita mo siya, habang tinitingnan mo, lalo ka nakakit umilok. Tama po ba? Kasi why? Ini-engage mo yung sarili mo sa pleasure dahil nakikita ng mata mo at naririnig. Amen? So, yun ang ibig sabihin. Kaya, may panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ito ang tanong. Kung nakalagay, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kung galing ba kay Lord, sapagkat Diyos ang gumagawa. Kung ang Diyos ba ang gumagawa sa iyong pagnanasa at paggawa, maglalagay ba yung Diyos na kontra sa kabanalan niya? Answer. Maglalagay ba yung Diyos? Hindi. Bakit? Sabi niya, Diyos ang gumagawa. Eh ano yung ginagawa ng Diyos? Nilalagay niya ito sa pagnanasa at sa paggawa natin. Dahil may mabuti siyang kalooban. So the discernment is, kapag alam mong mali, this is not the will of the Lord. Amen po ba? Kapag alam mong temptation, this is not the will of the Lord. Hindi yung Diyos yun. Kaya ang sabi ng James chapter 1, kailanman ay hindi nanunukso ang Panginoong Diyos. Natutokso ang tao kapag naakit siya ng sariling pita niya. At ang kapita niya ay tumubo, nag-uugat ito ng kasalanan. At kapag nagpatuloy ang kasalanan, mag-uugat ito ng, pag-resulta ito ng kamatayan. Amen? So, ibig sabihin kapatid, pag sinabi mo, Diyos ang gumagawa nito sa buhay ko, tapos yung pagnanasa mo, sinabi mo, pagnanasa ko, gusto kong gawin eh. Tanungin mo muna kung Diyos ang gumagawa. Yan ba'y kalooban niya? Kung hindi kalooban ng Diyos, alam mo naman yun eh. Di ba?
Kahit na mo 1 plus 1 lang po ang sagot dyan, 11. Di po ba? Ay mali pala. 1 plus 1 po lang po ang sagot dyan. Ang ibig sabihin po, alam mo, nadidiscern mo kung mali ba yan o tama. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, kapag ang Diyos ang gumagawa sa inyo, merong pagnanasa, merong paggawa, at ang gawa na yan ay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hindi po sa masamang kalooban. Amen. Number 3, that we do not take some sin seriously. Ang totoo po, ayaw nating taratuhin na napakaseryoso ng kasalanan. Amen po ba? Naglalaro tayo sa apoy. Parang malalim yun ha. Yung kasalanan, nilalaro na parang apoy. Amen po ba? Now listen, Genesis chapter 19 verse 26. Sabi ng Panginoong Diyos kay Lot, sabi niya, Lot, bilisan nyo. Dahil paunan ako ng kasupre ng Sodom at Gomorrah, pero gusto ko, makapunta muna kayo doon sa labas ng bayang ito. At sabihin mo sa kanila na kapag lumalayas na kayo, dito sa inyong ginagawa sa Sodom at Gomorrah, walang lilingon na isa. Di ba sabi nga lang? Ano yung ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon! Ano yung nangyari sa kanya? Naging asin ang asawa ni Lot. Iniwan mo na yun eh. Tama ba ba? Kung iniwan mo na yung kasalanan, ang sabi ka lang, wag ka nang lilingon. Eh yung bumalik pa kaya, eh yung lingon nga lang eh. Wag na ulilingon eh. Di ba? Ibig sabihin, yung kang pagbalik na. Di ba? Kaya sabi, wag mong palilingunin. Kapag pinalingon mo sila, may consequence. Magiging haliging asin. Amen po ba? So ano na yung kinalimutan natin sa buhay natin? Ano na yung iniwanan natin sa buhay natin? Ano na yung sinuko natin kay Kristo? Sa mga nakaraang araw ng buhay natin, nang siya ay naging tagapagligtas at Panginoon natin. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa atin ngayon, huwag po nang lingunin. Amen po ba? Huwag na natin lingunin. Kasi pag nilingon natin, ano mangyayari? Napapanaw mo na naman. Amen po ba? Huwag na natin lingunin. Parang hirap, huwag mo nang isipin. Yung meron kang mga ginawa dati, nasarapan ka, ngayon iniisip mo, fantasizing sa isipan mo, di ba? Reminiscing sa isipan mo. Ayun ang nangyari tuloy. Yung mga magandang salita, yung mga magandang nangyari, iisipin mo yan. Ano yung mangyayari sa'yo ngayon? Matutokso ka ulit. Amen po ba? So sabi ngayon, sa Genesis 19:26, huwag nyo nang lingunin. Huwag ka nang bumalik. Tama po ba? Iniwan mo na to. Ibig sabihin, mga kapatid, that is the command of the Lord. God separated us from sin. And don't turning back sa mga bagay na alam natin, sinuko na natin kay Kristo. Kaya sabi nung isang kasama ko, pag tinignan mo, isang tingin lang. Tingnan mo na! Kasi pag bumalik ka na isang kasalanan na yun, sabi niya. So, paano nila? So, yun ang ibig sabihin. So, ano lang yun, kidding aside po, ang sinasabi ko rito, kung ano yung sinasabi ng Lord, yung command ng Lord, sundin po natin. Lucas 22 verses 54 to 62. Sino po yan? Si Peter. No, si Peter, nakita ng isang babae na nandun sa apoy, ang sabi sa kanya, kasama ka ni Jesus eh. Ikaw yan eh. How many times dinay ni Peter si Christ? 3 times. 3 beses na tinagpuan ni Pedro si Kristo. Alam niyo, nung pagkayari nun, nawala si Peter sa ministry. Nawala si Peter sa ministry. Buti na lang, mabiyaya yung Lord. Later on, tinawag siya uli ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ibig sabihin po pala, when we deny Christ sa buhay natin, magsisimula na po ang walang ganang pagkilala natin sa Kanyang pagiging Panginoon ng buhay natin. Unti-unti tayo na mawawala sa church, unti-unti tayo na mawawala sa ministry, unti-unti tayo mamumuhay ayon sa kagustuhan natin. That's why nasulat po yan sa buhay ng bawat isa sa atin. What is my conclusion? Number 1, ang grace ng Diyos. Ulitin ko. Kaya ang ganda ng pangalan ng grace eh. Sino ba yung grace dito? Ang grace. Kaya ang grace ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaisipan na ikaw ay dapat mamuhay batay sa Ebanghelyo ni Kristo. If you experience the grace of God, grace is not a license
to make sin sa buhay po natin. Ang grace ay naglalagay sa puso natin na lagi nating nakikita kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Number 2, ang banal na Espiritu na selyo ng ating kaligtasan ay namumunga ng kabanalan sa iyo. Bukod pa sa sinasabi, look your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Sinasabi pa ng Biblia, umalis si Kristo, nasa langit, pero nag-iwan siya sa atin. Sino iniwan niya? Ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na yan, yan po ang nasa ating mga katawan na nagpapatagumpay sa atin. Kaya po, sabi ng Ephesians chapter 5, don't grieve the Holy Spirit. Huwag niyong pigilan ang banal na Espiritu. When the Holy Spirit is speak to us through the written word of God and morally, we should obey the Holy Spirit. Pangatlo, ang salita ng Diyos ang lumilinis sa ating mga kasalanan. Sabi ng John chapter 15 verse 4, nilinis na kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. So mga kapatid, as I conclude our message today, our mission is to glorify the sovereign God. Ano ibig sabihin nito? We are existing sa church na ito dahil gusto nating maluwalhati ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Nandito tayo sa lupa because we want to glorify God sa buhay po natin. That is the mission of our church. To glorify God. At hindi ka makakapaggawa ng disciple mo if you are not living with holiness. That's why, ano sabi? To glorify God by making disciple and planting churches. So, ibig sabihin, why, Pastor Fernan, inuuna mo ang kabanalan? Kung wala pong kabanalan sa pamumuhay natin, mahihirapan ka pong maglingkod sa Panginoong Diyos. Amen? Kung wala tayo sa puso natin ng desire na magtagumpay sa kahinaan natin, mahihirapan po natin paglingkuran ng Diyos sa buhay natin. That's why, the first thing na dapat nating maintindihan, let us instill, ilagay natin sa isip at puso natin na God called us to be holy. Because God who called us is holy. And after we live with holiness, na nagtatagumpay tayo, I mean, we are not matatanggap natin, matatapos natin yung kabanalan dito. Lahat po tayo may kahinaan. Pag tinignan niyo po ako, nayuyuko po ako sa harapan ng Diyos dahil alam ko, may kahinaan ako. Same you, di ba? Parehas ka rin, may kahinaan ka. Pero one thing na dapat natin maintindihan, yung desire ng heart natin na pagka nakamali tayo sa harapan ng Panginoong Diyos, may conviction tayo, Lord, na open kita. And immediately, you ask the forgiveness of the Lord. Crying to the Lord. At sasabihin mo, Lord, sorry, na open kita. Help me. Na magtagumpay ako sa kahinaang ito. Amen po ba? Alam ko na wala pong isa man sa atin dito na magiging sinless and perfect habang nandito sa mundo. May kasalanan po na mananatili at hanggang pa rin po. Pero ang hinahanap ng Panginoong Diyos sa atin, what is the desire of your heart sa puso mo? At ang nais ng Panginoong Diyos, to consecrate and to separate yourself from sin every day sa buhay mo. And after that, doon natin masasabi, Lord, I want to serve you. Amen? Nais kitang paglingkuran sa lahat ng mga aspeto na pwede kong ipaglingkod sa iyo. So kapatid, sa tulad ng pasimula ko kanina, gusto kong balikan yon. At sana nasagot po ang tanong sa aking tinanong kanina, ano ang nagiging struggles mo sa buhay mo na hindi mo mapagtagumpayan? Alam ko, lahat tayo dito may struggle. Amen? You are hypocrite pag sinabi mong wala ang struggle sa buhay mo. Sa totoo nga may habitual struggle tayo sa buhay natin. Lahat tayo rito. Amen? And we need to accept na meron tayong personal struggle sa buhay natin, private struggle sa buhay natin. And I hope sinagot yan ng ating Panginoong Diyos. Look your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Number 2 question, ang salita ng Diyos ay may kasagutan sa mga suliranin mo sa kasalanan sapagkat niligtas ka niya mula sa kasalanan. Nangako siya na ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan, kundi alipin na ng kabanalan at ng kanyang katwiran. Kapatid, in our own effort, wala ho tayo pagtatagumpay. Pero kapag ang Diyos ang hinayaan natin sa buhay natin, mga kapatid, magtatagumpay tayo. Sapagkat hindi na dapat maghari sa iyo ang kasalanan.
Dahil ikaw ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos na yan, ang nagbibigay sa atin kung bakit tayo nagtatagumpay. Tumayo po ang bawat isa. Nais ko pong ilingin na kantahin natin na Pusong Dalisay. Sister Johnny. Ulitin po natin as our prayer, Pusong Dalisay. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to our Sunday School dito po sa ating church, and welcome sa mga ipapadpad ng Panginoong Diyos sa paikinig para sa Sunday School sa umagang ito. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras po na ito, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na gumagawa sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na kung wala ka, wala po kaming magagawa, kaya kami ay nagtitiwala lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng salita ng aming Panginoong Hesukristo. Pinagpapasalamat namin sa inyo, Ama, ang ibinigay niyo sa aming nakaraang isang linggo ng mga araw na pinamahalaan niyo kami sa pamamagitan ng inyong salita at banal na Espiritu at naranasan namin ang inyong kagandahan loob sa kabuuan ng aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami at humihingi ng tawad bilang mga anak ninyo sa lahat ng aming mga pagsuway at hindi pagsunod sa inyong mga salita na bunga ng kaligtasan at gawa ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami at linisin alang-alang sa dugo at katwiran ng aming Panginoong Hesus bilang mga anak ninyo. At ngayong umaga, iparanas niyo po sa amin ang inyong presensya na matuto kami sa mga salita niyo na amin pong pagsasalusaluhan sa pagpapaliwanag ng inyong lingkod upang nasa ganon masigit pa na tumibay ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo at magbunga ito sa aming mga buhay. Kasangkapanin niyo po ako bilang tagapagturo ng inyong mga salita at nawa makita namin ang tunay na pagpapasalamat sa kaligtasan at biyaya na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng pamumunga ng pananampalatayang nakapagligtas sa amin dahil sa banal na Espiritu. Na mayroon po kaming pleasure sa pagsunod sa 10 utos na gabay sa aming pamumuhay. Alam namin hindi namin ito kayang sundin at hindi namin dito kinukuha ang aming kaligtasan dahil kay Kristo lamang, subalit ang kautusan, ang inyong mga salita ay prinsipyo na dapat na maging panuntunan ng aming pamumuhay. Salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Katisismong Heidelberg na kung saan ay naisulat noong 1563. Kung inyo pong naalala, ang Katisismong Heidelberg ay nahati sa 3 pangkatin. Una, ay ipinakita rito kung gaano tayo kamakasalanan at kung gaano tayo kamiserable sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan na ina-impute sa atin ni Adan, na malinaw na sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12 na pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan at sa pamamagitan niya dumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa awit 51 verse 5,
Sabi ni Haring David, ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwal. Pinapakita nito ang depravidad ng lahat ng tao na wala pang relationship sa ating Panginoong Diyos. Subalit yung ikalawang bahagi ay nagtuturo naman kung paano tayo matutubos, kung paano tayo mahahango sa pagiging depraved o makasalanan natin. At dito ay tinalakay ang persona ng iisang Diyos. At dito tinalakay na walang ibang nagbibigay ng kaligtasan sa atin, kundi ang isang Diyos sa tatlong persona. Pinakita doon na ang Diyos Ama na manlilikha, na siya ding humirang sa makasalanan bago palikhain ang sanlibutan. Pinakita doon na ang Diyos Anak na kasama sa paglikha ay siyang aako ng kasalanan ng lahat ng pinili ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kompletong gawain ng kamatayan at pagkabuhay doon sa krus ng Kalbaryo. At pinakita ron na ang banal na Espiritu ay kasama sa paglikha at siya naman ang nagre-regenerate, nagbabago, nagbibigay ng isang bagong puso sa lahat ng tinubos ni Jesus doon sa cross 2,000 years ago na. At pagkakaloban niya ito ng pananampalatayang nakakapagligtas upang ang puso ng taong ito ay maging willing sa kaligtasang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. So nakita din natin na ang iglesia ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos to administer the sacrament of the Lord's Supper and baptism. At sa bandang dulo, nakita natin yung tinatawag na authority of the church when it comes to the Christian discipline. Malinaw na sinabi natin na ang iglesia na katulad natin ay nabubuksan ang langit dahil sa mga susing ibinigay ng ating Panginoong Hesus. At ito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang sino mang tumalima sa Ebanghelyong ito ay binubuksan ang kalangitan at binubuksan ang iglesia ng ating Panginoon dito sa lupa upang bigyan siya ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Nasasaran po ang kaharian ng langit at ang kanyang iglesia kung ang Ebanghelyo na naipangaral ay tinatanggihan ng isang taong depravidad o makasalanan. And of course, nakita natin na sa ating pag-aaral patungkol dito ay tinuruan tayo na ang mananampalataya na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang iglesia ay hindi dapat mamuhay batay lamang sa kagustuhan niya. O yung tinatawag na after na ma-save ay mamumuhay sa dati pang buhay. Kundi pinapakita rito ang changes kung kaya't mayroon tinatawag na Christian discipline, yung proper discipline na tinuturo ni Jesus Christ sa kanyang mga anak sa loob ng iglesia. Malinaw na ang Panginoong Jesus ay nag-a-administer siya ng Christian discipline through His Word sa pamamagitan ng pag-a-administer ng mga pastor at elder na nilagay niya sa church doon sa mga taong marami ng beses na proseso, na nasabihan, na paalalahanan hanggang dumating na sa iglesia yung kanilang maling aral at maling practices ng pamumuhay ay hindi pa rin tumalikod. Ang iglesia ay binigyan ng Panginoon ng karapatang hatulan ang mga ito. So ngayong umaga, nasa ikatlong bahagi na tayo at ito ay tumutukoy sa pasasalamat. Kung mapapansin natin, ang una ay pinakita yung the misery and the sinfulness of men. Pangalawa, paano maliligtas ang tao through one God in three person sa kanilang pactum salutis o yung covenant of salvation na ginawa ng Diyos. At makikita natin
na kailangan ay merong magiging bunga sa totoong naligtas at ito ay walang iba kundi ang pagpapasalamat. Dito sa pagpapasalamat ay tinatalakay ng Heidelberg Catechism ang 10 kautusan ng ating Panginoong Diyos na batayan ng pamumuhay ng mga tinubos na ng ating Panginoon. Take note, pamantayan ang 10 utos ng mga tinubos na ng ating Panginoong Hesus. Meaning, ito yung magiging gabay sa pamumuhay, ang 10 utos. Hindi po ito nagbibigay ng kaligtasan, ang kautusan, kundi ito ay nagbibigay ng direksyon sa banal at maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Dito rin ay matatalakay natin sa mga susunod na araw ang patungkol sa pananalangin o the Lord's Prayer. Pinakita po dito. So ngayong umaga, dito sa Lord's Day 32, ay meron pong dalawang katanungan. Ang sabi rito, sa question and